Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay puspos ng kagalakan sapagkat ang ating po programa ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon, lalo pang lumalawig ang ating mga napapadalhan ng mga katotohanan at pinagpapala ng Panginoon. Kaya po purihin ng Panginoon at sana po idalangin natin sa pamamagitan ng programang ito ay lalo pang mas maraming mga tao mapadalan ng mga katotohanan at maakay sa ating Panginoon. Ako po muli inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, muli natin makasama si Pastor Elioma. Welcome, Pastor. Pastor, patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. At nawa ang ating mga taga-subaybay ay patuloy ding maranasan ang pagpapala ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagkaunawa ng mga salita na babago ng kanilang mga buhay. Salamat, Pastor. At ito ang ating dalangin na palaging pagpalain ng Panginoon ang lahat ng mga taga-subaybay natin. At ito naman ang hangarin natin na maluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan nating programa. Tayo po dadako na po ngayon sa ating ika-10 leksyon at ito po ay pinamagatang si Pablo at ang rebelyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, mga kapatid, ay makita po natin ang panukala ng Panginoon at kung paanong sa pamangaturo at mga dinadalang aral ni Pablo ay makita natin ang katotohanan na nagaganap na rebelyon at nagaganap na malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, at tayo muna po idadako sa ating panalangin. Pangunahan tayo muli ni Pastor Elioma. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, minsan pa'y lalapit kaming muli sa inyong luklukan ng awa upang maranasan unang-una ang inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Pahintulutan po ninyo na maunawaan namin ang paksang aming tatalakayin at ang patnubay ng inyong diwang banal ang maranasan ng bawat isa na sumusubaybay sa programang ito. Panginoon, magdala kayo ng kagalingan sa mga pusong nalulumbay at magbigay ng kahabagan sa mga nagkakasala at nagkakamali sa inyong harapan. Ituwid kami sa tamang daan na dapat naming lakaran at nawa ang inyong salita ay maging kapangyarihan na babago sa aming mga buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral. Makita po natin ang ating sa talatang sa uluhin ay makita sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 54. Ganito po ang wika. Sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 54. Ikat na lang ninyo yan, ha? Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 54. Datapwat pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Pastor, ang ating pag-aaral dito ay nakita natin nandoon na yung pagtatagumpay. Bagamat naroon yung pakikipagsapalaran pa, nandoon yung pakikipagbaka. Ang sabi nga ay, pero pagka alam mo na yung ending, ay gumagawa ito ng malaking kaibahan. Meron tayong mga pakikipagpunyagi, pero ang mabuting balita, alam naman po natin sa bandang uli, tayo po'y magtatagumpay. Tama yun, Pastor. Kagaya ng iyong idiniin, mas maganda na alam na natin ang wakas ng malaking tunggalian. At yun ay magtatagumpay ang matuwid na nasa panig ng ating Panginoong Hesus. Bagamat dito ay may kamatayan, may pagkabahabahagi at pagdurusa at pagdarahop, subalit may katiyakan na magwawakas ang malaking tunggalian at ang mananatiling nagtatapat sa Panginoon. Yun ang mga tatawaging nagtagumpay. Okay, Pastor, ano ba ang pagkaunawan ni Pablo kay Satanas? Yan, Pastor. Magandang tunghayan natin ang ilang mga talata, Pastor, para maunawa natin kasi ang ating tinatalakay ay si Pablo at ang paghihimagsik. Oo. At dapat maunawaan natin kung ano ang pananaw ni Pablo tungkol dito na meron bang personal na Diablo o Satanas na gumagala at nakikipagpunyagi sa bawat isa na nananampalataya kay Jesus. Ito'y mapakahalaga, Pastor, sapagkat marami nagsasabi ngayon, hindi naman talagang umiiral yung Diablo na yan, sa isip lang yan. Pero sa pamamagitan natin pag-aral, makita natin yung realidad na talagang may totoong Satanas at may totoong labanan na nagaganap. Ito'y tinatawag nating malaking tunggalian. Dito sa Efeso Kapitulo 6, talatang 11, Pastor.
ating baybayin ang talata, Efeso 6, ang talata ay 11. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Okay, narito ang ginamit yung salitang Diablo rito. So, si Satanas, siya yung Diablo na nakikipaglaban sa Diyos. So, ang magkalaban dito sa talatang ito ay ang Diyos at ang Diablo, pero kasama tayo na nananampalataya sa Panginoon at tinubos ng kanyang dugo sapagkat tayo yung kanyang binabaka. Hindi niya kasi kayang diretsuhin na ang Diyos o ang ating Panginoong Yesus ang kanyang kalabanin dahil natalo na siya doon sa digmaan sa langit. At maging doon sa Kalbaryo ay natalo rin siya. Natalo rin tayo siya. naman ngayon ang kanyang inaharap. Yung mga nasa iglesia na sinisikap na magtapat sa Panginoon, yun ang binibigyan niya ng mga karanasan na nakakapanlumo, nakakapangpahina, at sa mga sandali na tayo hindi handa, inaatake niya tayo. Ito yung estratehiya niya. Parang guerrilla tactic ang ginagamit ng kaaway rito sa kanyang pakikidigma. Hindi na siya pwedeng humarap ng lantaran sapagkat siya ay talo na, kaya nga umaatake siya at sinasalakay tayo, lalong-lalo na pagka tayo hindi handa sa bawat sandali ng ating buhay. So paano tiningnan ni Pablo si Satanas? Paano niya inilarawan? Isang mandirigma na kasi ang ginamit dito ay buong kagayakan ng Diyos. Ito yung armor. Okay? So yung sabihin sandatahan. Sandatahan yan. Na talagang imagine natin yung nung panahon ay may helmet, may sandata, mayroong kagamitan sa katawan, hanggang sa panyapak ay meron silang kagayakan pandigma. So ganito inilarawan ng Panginoon ang kalagayan ng isang mananampalataya. Kaya nga, yung kaaway din, meron din siyang mga pananggalang at mga armas na gagamitin niya sa atin kapag tayo ay kanyang sinasalakay. So, mailalarawan dito natin yung para baga nag-i-screama na at nandoon yung labanan. Isa pang talata, Pastor, na makita natin sa pagtuturo ni Pablo tungkol dito ay ang 2 Korinto Kapitulo 11, ang talata ay 14. 2 Korinto 11, ang talata ay 14. Ganito ang wika. At hindi katakataka sapagat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Narito, Pastor, dinagdagan ni Pablo yung kanyang kaisipan tungkol sa Diablo, ang Satanas. Ang sabi niya rito, siya ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So hindi siya lalantad na masama, kundi pinaghahalo niya yung masama at yung mabuti. Upang siya makalinlang. Makalinlang. Meron siyang anyo na hindi matatakot ang mga tao. Mali yung kaisipan na siya may sungay, may pakpak, at may buntot, may tinidor, at kumakain at umiinom ng mga dugo. Hindi yun eh. Maling kaisipan yun. Hindi. Pero dito makikita natin na siya isang anghel ng kaliwanagan. Kaya ang ibig sabihin, pwede niyang linlangin ang tao na parang siya nasa panig ng Diyos. Kasi yung anghel na maliwanag ay parang nasa panig ng Diyos. Nagpapakita siya parang isang anghel. Ibig sabihin ay maaari niyang mapaniwala yung mga mananampalataya. Kasi maganda naman ang sinasabi. Ay maganda naman ang siyang mangusap. Ay napakabait naman nga. Pero sa aral lang ka nagkatalo eh. Tama. Yung aral niyang dala ay doon nakikita yung kaibahan ng tunay ng sa Panginoon at ng hindi sa Panginoon. Okay. Isa pang pananaw ni Pablo ay doon sa 2 Tesalonica, Pastor. Ang talata ay 2, ang kapitulo ay 2, at ang talata ay 9. Ikalawang Tesalonica 2:9. Okay, ganito ang wika. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Ayun. Ano daw ang ginagamit niya? Kahanga-hanga. Pag humahanga ka, medyo na-surprise ka. Hindi talaga namamangha ka. Oo, namamangha. Napapatango ka. Pero pag hindi nag-ingat, ay kasinungalingan pa rin. Kahit na ano pang kulay niyan, kasinungalingan pa rin. So ito yung Satanas, ito yung Diablo na sa sulat ni Pablo ay kanyang ipinapakita na personal na lumalapit, nakahandang mandaya at nakahandang magsinungaling, pero kumukuha ng anyo ng isang anghel maliwanag na pwedeng luminlang sa karamihan. Dahil sa ganun larawan ay makakadaya nga siya. At meron pa siyang kagalingan, kahusayan doon sa panlilinlang. At ito yung expertise niya. Okay. Isa pa, Pastor, marahil ay tunghayan natin ang Hebreo na sulat din ni Pablo sa ating pagkaunawa, 2:14. Aklat ng Hebreo, 2:14. Kapitulo 2, talatang 14.
Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. So, sino yung naghahari sa kamatayan, Pastor? Ay ang diablo. So, pagka may mga namamatay, ang libingan, at lahat ng mga institusyon na nagpapakita ng kamatayan ay ito ay naglalarawan lamang na mayroong naghahari. Siya yung nangunguna, ang ibig sabihin. At may kagalakan siyang nakikita na ang tao'y namamatay, nagdurusa, at sumasakit ng Ibig sabihin, ang damdamin. kanyang hangarin sa tao ay ang mapariwara, mapahamak, at sa ultimong karanasan ay kamatayan. At sila'y maparusahan. Ito yung kanyang kagalakan. Pero sa banal na kasulatan, sinabi rin ng Panginoon ang kanyang damdamin na wala siyang kaluguran sa kamatayan na sino mang nagkasala. Kundi ang tao ay manumbalik at sila ay makipagrelasyon sa Panginoon. Okay, Pastor. So nakita natin yung larawang ipinakita rito ni San Pablo tungkol kay Satanas. Siya'y tunay, Pastor. Oh. Ipapansinin natin, real. Siya'y tunay na talagang hindi imahinasyon, hindi ito katang-isip lamang ng tao na idrinodrawing o panakot sa mga bata. It's isang totoong nilalang na naghimagsik sa Diyos. Kasi rebelde yung ating pinag-usapan, ipinagpatuloy niya yung kanyang pagre-rebelde dito sa balat ng lupa at marami pa. Gusto niyang mas marami siyang makasama, hindi lamang yung 1/3 ng anghel na nakuha niya at nakumbinsi sa langit, kundi pati yung mga taong narito sa lupa. Kung sa langit ay nakakuha siya ng 1/3, ay dito sa sanlibutan marami. Baka higit na mas marami ang bilang ng kanya nakukuha. Kaya nga't meron tayong ganito mga pag-aral upang kung magkagayon ay maagaw tayo ng Panginoon mula sa kapahamakan patungo sa kanyang kagilagilas na liwanag at kaligtasan. Pastor, tunghayan naman sa ating pag-aral pa. Paano naman naunawaan ni Pablo ang ginampanan ni Adan at ng ating Panginoon Jesus dito sa tinatawag na malaking tunggalian? Ayan, Pastor. Magandang tunghayan natin ang banal na kasulatan kasi ang tanong ay ano ang naging bahagi ni Adan. Ang Adan ay yung unang lalaki na nilalang ng Diyos. At si Kristo, tinatawag din na ikalawang Adan. Bansinin natin ang Roma, ang kapitulo ay 5 at ang mga talata ay 12 hanggang 21, Pastor. Roma, kapitulo 5, talatang 12 hanggang 21. Ayan. Okay, ganito ang wika. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyaong darating. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Lubhapang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala. Sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhapang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatitibagay si Jesucristo. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran. Ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananaganang lubha ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay,
ay gayon din naman, ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Ang Kapitulo 5, Pastor, ay naglalaman ng malalim na aral ni Pablo tungkol sa paano nagsimula ang kasalanan at ano ang naging solusyon nito sa buhay ng ating Panginoong Hesus. So, sa pamamagitan ni Adan, kasi ang tanong mo kanina, anong ginampanan? Si Adan, ang unang lalaki na nilikha na sakdal. Okay? Walang kapintasan, binagkalooban ng napakagandang halamanan na doon sila maninirahan ng kanyang partner na si Eva, ay nagkasala. Anong ibig sabihin? Ay nakinig sa insinuation ng diablo. Okay? Nang tuksuhin si Eva, ay nakianib siya na sumalangsang doon sa pinagbabawal ng Diyos. So, makikita natin na doon sa pagsaway ni Adan, ang lahat ay nagkasala. Ang ibig sabihin, bakit? Kasi ang karamihan ng tanong bakit naman lahat ay nagkasala dahil kay Adan? Kasi, Pastor, siya yung federal na representative ng buong sansinukob dahil siya yung kauna-unahang tao. Yan. So, para bagang ihambing natin ito sa si Adan ay nabilanggo at si Eva nasa loob ng bilangguan. Nang sila'y magkaanak, dahil sila nasa loob ng bilangguan, ipinanganak sa loob ng bilangguan yung kanyang mga anak, di anong tawag mo doon sa mga anak? Di mga bilanggo rin. Okay. Anak ng bilanggo. Anak ng bilanggo. Kaya ganun din, hindi kasalanan ng mga anak, yung kasalanan ng ama. Napapansin natin yon. Pero yung bunga niyon, sa kanilang environment, sa kanilang araw-araw na kabuhayan, nakita na yon. Kaya nga nagkaroon na sila ng likas na sumaway sa kalooban ng Diyos. Ito nga yung issue na binabangon na iba. Unfair talaga nga kasi bakit naman si Adan at Eva nagkasala, bakit naman bakit naman lahat tayo nadamay? Pero kung titingnan din natin yung issue ng unfairness, sa ating pag-aaral nga ang sabi ay yung ikalong Adan, yung ating Panginoon Jesus naman. Yung pagsunod. Dahil sa kanyang pagsunod, ay lahat naman tayo inaring ganap. Unfair din yun. Napatawad lahat. Unfair din yun kasi bakit naman siya sumunod nadamay tayong lahat na kinilalang tayo ay nagkaroon ng katwiran. Kaya nga, Pastor, ang Diyos ay patas pa rin. Hindi pwedeng unfair. Dahil sa pagsuway ni Adan at dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus, pare-pareho nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibalik tayo doon sa dati nating katatayuan nang si Adan ay lalangin mula sa pasimula. So, dito makita rin natin, Pastor, dahil si Adan ay nagkasala, nagkaroon siya ng kamatayan, kaya lahat ng mga naging anak ni Adan at ang lahi ni Adan ay lahat ay naging makasalanan at nagkaroon ng kamatayan. So kumbaga, hindi perpekto yung ating magulang, kaya lahat ng mga anak ay hindi rin perpekto. Ito po yung ating makita na naging karanasan ni Adan, yung bahaging kanyang ginampanan. At yung ginampanan naman ng ating Panginoong Hesus ay kung paanong bumagsak yung una, o yung unang Adan, yung pangalawang Adan naman na nagbigay ng pagtatagumpay. So, paano naman ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Sa kabila na alam natin siya Adan ay bumagsak at ang lahi ni Adan at hanggang sa ating panahon, ang lahat ay nagkasala. Pero paano tayo pinakitunguhan ng ating Panginoon? Yun, napakaganda. Sa sulat ni Pablo, Pastor, kasi ang tinatalakay natin ay ang sulat ni Pablo, dito rin sa Roma, Kapitulo 5, ang talata ay 8. Ganito, Mika. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Okay, napakaganda ng sabi. Ipinagtatagubili ng Diyos kanyang pag-ibig sa atin. Ang sabi doon, na nang tayo'y makasalanan pa, namatay dahil sa atin. So dito, Pastor, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig na naroon tayo kasi sa katatayuan iyon. Ang Adan at Eva ay nagkasala, ang buong sansinukob ay napasama doon. Nagkaroon ng kabayaran ng kanilang pagsalangsang ay kamatayan. Subalit, hindi tayo pinahintulutan ng Diyos na magpatuloy sa ganong kalalagayan. Ipinadala ang kanyang anak, nagkatawang tao, upang kunin ang ating lugar, mamatay at mabayubay doon sa Kalbaryo para bayaran ang kasalanan na ginawa ng tao mula nang siya'y hindi nagtiwala sa Diyos sa pasimula. Pastor, dito makita natin yung kung sino ang Diyos at ang kanyang kalikasan. Binabanggit sa banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. Ito yung kanyang likas. Kaya kahit ang tao ay nagkasala, wala siya ibang pwedeng gawin kundi ang mahalin, ibigin at iligtas ang kanyang mga nilikha. Ibang klaseng pag-ibig ito, Pastor. Ito yung kasi pag-ibig ito yung magandang maunawaan natin, Pastor, kasi
Kung sa atin pa yon ay pinili mo yan, ay bahala ka sa buhay mo. Ay hiwalay na tayo kasi hindi ka sumunod sa akin. Pero hindi ganun ang ating Panginoon. At ang wika nga ay, nung tayo mga kaaway pa, ibig sabihin ay, nung tayo hiwalay pa kay Kristo, nung tayo nasa sanlibutan pa, nung tayo ay makasalanang tahasang lumalabag sa mga batas, ay minahal tayo ng Panginoon. At ang katotohanan ay, yung pag-ibig ng Panginoong Hesus na yon ang humimok sa atin na tayo ay kumilala sa Kanya at magpasakop sa Kanya. Tama yon. Bagamat ang tao kung minsan ay ayaw tumugon doon sa pag-ibig na yon, mahal pa rin tayo ng Diyos, Pastor. Okay, Pastor, sa ating pag-aaral merong magandang mga pananalita dito ang tinatawag si Ellen White kung paano niya inilarawan ang Iglesia ng Diyos. Pwede bang maipaliwanag mo ito sa ating mga taga-subaybay? Okay, meron pong isang bahagi ng ating leksyon na CP, sasabihin natin paglalarawan na kinuha sa sulat ng manunulat na si Ellen White. At ang description niya sa iglesia ay hindi po sakdal. Ang ginamit na mga salita doon ay feeble and defective. Oo. May kahinaan at may kasiraan. Subalit ito ang pinakatanging bagay dito sa lupa na pinagbatayan o binuhusan niya ng lubos na pag-ibig. Napakaganda ng pangungusap na ginamit doon. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa iglesia na naroon ang mga tao na tinubos ng dugo ng kanyang anak. So, ibig sabihin, alam ng ating ng Diyos ang kalagayan ng tao. Siya ay mahina. Siya ay depektibo. Siya ay, sabi natin, naging makasalanan at hirati na lamang na ang pag-iisip ay masama, ang mga gawain ay masama. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, inihayag niya ang pag-ibig niya sa iglesia o sa taong makasalanan. At ito napakagandang halimbawang iniwan sa atin. Natingnan natin ang ating kapwa. Yes, makita natin ang kanilang kahinaan, makita natin ang kanilang mga pagkukulang, pero idalangin po natin na magkaroon tayo ng mga mata na kagaya ng mata natin, Panginoon, na ang nakita niya sa iglesia ay hindi yung kahinaan, kundi magiging ano sila sa biyaya ng ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Dahil natin pansinin. Ako gusto ko yung concept na ang iglesia ay isang ospital. Na pag pumunta tayo sa ospital, may mga sakit dyan. May mga sakit. Ay pagkatingin ka ng tikit doon sa may sikit at nakikisama ka sa kanila, ay mahahawa ka. Pero wag yun lang yung tingnan. Tingnan mo yung pwedeng mangyari na gagaling ang taong ito, makakapaglingkod sa lipunan at magiging pagpapala sa kanyang sambahayan. At katotohanan, Pastor, pagka nagpunta ka sa ospital, ako'y naranasan ko hindi pa katagalan, ako'y nagpunta sa ospital at doon sa tinatawag na ICU, ay kung makita mo yung kalagayang ang hiningay, humihinga dahil doon sa mga makina, ay talagang maawa ka at hindi mo makukuha tumawa. Pero nakakalungkot ko minsan sa ating buhay ngayon, pag nakakita na may kahinaan, ay parang tinatawanan. Para bang nilalait, na para bang hindi niya naunawaan, ay ganun din siya. So sa ospital, pag nakita mo yung tao may sakit, mahabag ka. Yung bang ang puso mo para bagang kung may pwede ka magawa, maibsan man lamang ang kanyang paghihirap, ay sana mga minamahal mga kaibigan, mga taga-subaybay, ganito rin ang ating maging damdamin. Na kung makita natin ang mga pagdurusa, mga paghihirap, ang mga dinaraan ng kahinaan at mga pagkakamali ng ating mga kapwa, ay salip po tayo humatol, salip na tayo ay ipagkalat ang kanilang mga kahinaan, bakit hindi bagkos ay magkaroon tayo ng puso na nahabag at sila dinadala natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pastor, napakaganda nung binanggit mo. Gusto kong susugan yun. Gusto kong sabihin na ito yung likas noong Panginoon ng Kristo. Pero pag ang likas natin ay yung pagbo-broadcast ng mga kamalian, parang hindi Kristong likas yun. Parang naroon tayo sa kabilang side. So, titingnan natin na sa araw-araw, pwedeng sa malaking tunggalian, yung kabahagi, yung kaaway ng Diyos, yun ang ating ipinapahayag ang kanyang likas. Sa ating leksyon, Pastor, ay ito yung mamaya pa natin tatalakayin, pero nandoon nga yung pag-atake sa katawan ni Kristo. Kapag tayo mismo ay gumagawa ng laban sa ating kapatid o sa iglesia, ay kumakampi tayo sa kalaban. Pero kung tayo po ay kakampi ng Panginoon, ang sabi nga ay, hindi mo sasampalin ang sarili mong mukha. Hindi mo sasaktan o lalagari ng sarili mong kamay. Kasi ito'y atin ito. Kumbaga, ganun din sa ating kapwa. Kung makita natin ang ating kapwa, huwag tayong magdiwang sa kanyang kamalian o kahinaan o pagbagsak. Manakapag magkaroon tayo ng puso na nahahabag at nakahadang tumulong na ipinapanalangin sila na sa biyaya ng Panginoon sila magbago. At kung hindi man dumating ang pagbabago, wala pa rin sa atin ang kapangyarihan o karapatang humatol. Sapagkat Diyos lamang ang maaring humatol. Ibigay natin ang paghatol sa Diyos. Ang ating bahagi ay makiramay tayo, gawin natin yung ating bahagi na sila'y maipanalangin at mag-iwan ng mabuting halimbawa na tayo nagmamahal sa kanila.
So ipagpatuloy natin, Pastor. Paano naman ihayag ni Pablo ang kahalagahan ng iglesyang nakasalig kay Kristo? Ayan. Maganda yun. Iglesyang nakasalig kay Kristo. Doon sa Mateo 7, natatandaan natin, Pastor, doon sa talinhaga ng ating Panginoon, yung nagtayo ng bahay, nais pansinin. Ito yung Kapitulo 7, 24 hanggang 27. Ganito ang wika. Mateo 7, 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ito yung pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Kinakailangan ang bahay o ang gusali ay nakasalig sa ating Panginoong Hesus. So ang saligan ng iglesia dapat ang ating Panginoong Hesus. Now, sa sulat naman ni Pablo, kasi ang una nating tinanong ay ang ating Panginoong Hesus. Sa 1 Corinto Kapitulo 3, 12 hanggang 15. Datapwat kung ang sinumay magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagat ang araw ang magsasaysay, sapagat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 15. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Narito, Pastor, ay inihahambing na kapag iba ang ginamit mong saligan, pwedeng masira, pwedeng masunog kung dayami, kahoy, ano paman. Dapat yung batong kinasasaligan ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesus. So mahalaga, kasi ang tanong mo ay mahalaga, ano ang kahalagahan eh? Mahalaga ng ating kinasasaligan, ang tinatayuan ng pundasyon ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat pag dumating ang mga pagsubok, kahirapan, na ibibigay ng kaaway dito sa malaking tunggalian, mananatili tayong nakatayo sa biyaya ng Panginoon. Paano ba natin ipapaliwanag pa, Pastor, na masasabi natin na ang ating pananampalataya, ang ating buhay, o ang ating iglesia ay nakasalig sa bato? O ang batang yun ay si Kristo. Paano masasabi bilang sa mananampalataya? Ang aking kinasasaligan ay si Kristo. Siya ang pundasyon ng aking pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? At paano yun nagaganap? Ayan, maganda yun, Pastor. Unang-una sa lahat ay papansinin natin na hindi literal yun. Kundi tinuturo nito na yung pananampalataya natin, kasi may tatlong klase ng pananampalataya na tinuturo ng Biblia. Unang-una, yung saving faith. Yung relationship natin ay nakaugnay sa Panginoon. Kaya tayo may kaligtasan dahil may pananampalataya sa tagapagligtas na tinanggap natin at ang biyaya niya ay sapat para sa ating kahinaan. Ang ikalawa naman ay yung tinatawag nating yung pananampalataya na ipinagkatiwala ng mga banal sa mga nakalipas sa panahon. Ito yung doctrinal faith. Ito yung mga aral ng Biblia na dapat nating kasaligan. Tama ba yung ating mga aral? Yan. At yung huli, yung everyday faith. Yung ating pang-araw-araw na kabuhayan na iingatan tayo ng Panginoon. Pag tayo may kailangan, tumatawag tayo sa Kanya sa panalangin. Itong pananampalatayang ito na ating tinatalakay, ito dapat nakasalig kay Kristo palagi. Siya ang garantisado natutugon sa ating mga pangangailangan. Ibig sabihin dito, Pastor, ay kailangan tiyakin natin ang ating pananampalataya ay nakasalig kay Kristo, na siyang bato, na siyang pangunahing dahilan kung bakit tayo mananampalataya. Kasi may mga nagiging mananampalataya dahil kailangan lang pakasalan yung asawa o nagustuhan yung asawa, ay kailangan nabautismuhan, ay hindi ganon. O kaya naman ay dahil lang sa pangako ka na, yayaman ka o pagpapalain ka, kaya naging isang mananampalataya. O iba naman ay makakarating pala sa langit ang ay gusto ko doon. Kaya ako'y bagamat maganda, pero dapat ang pundasyon ng ating pananampalataya, si Kristo ang ating tagapagligtas. At siya ang Panginoon ng ating buhay. At kalakip din ng Pastor, yung binanggit mo kanina, yung aral ay napakahalaga na dapat ang ating pananampalataya
o ang ating iglesia ay nakasalig sa banal na kasulatan. Lahat ng doktrina dapat nakasentro kay Kristo. Kapag ang pundasyon ay may halo, para bagang halimbawa, ay may halo nga semento. May putik naman. May halo naman putik din na para bagang hindi magiging mabuhay din. Kinakailangan ay ang ating iglesia ay nakasalig sa mga aral ng banal na kasulatan. At yung binanggit mo nga, kailangan kitang-kita sa ating kabuhayan na tayo mananampalataya. Kapag hindi napapansin tayo mananampalataya, ay baka sa salita lang tayo mananampalataya. Pero sa gawa, ay hindi. At ito ang hamon natin gustong iwanan sa ating mga taga-subaybay. Tayo po ay nag-aangkin na tayo po lahat ay mananampalataya. Na tayo ng ating pananampalataya nakasalig kay Kristo sa banal na kasulatan. Ipahayag po natin sa araw-araw na tayo nga po ay tunay na mga mananampalataya sa pamamagitan ng ating mga pag-iisip, ng ating mga pananalita at ng ating mga gawa. Hindi maikakaila na tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon. Amen. So Pastor, sa ating pagpapatuloy ay paano natin matitiyak naman na tayo bahagi ng iglesia at hindi ng kaaway? Ako, very simple lang, Pastor. Pag ako ang tatanungin, ako ba nagdadala ng pagkakaisa o nagdadala ng pagkawatak-watak sa loob ng iglesia? Pastor, tinanong ko kasi, meron kasi sabi, ay kilinaw-linaw naman ka, ang aking pangalan nakatalado sa church clerk. Nandun din ka sa libro yung aking pangalan. Pero hindi yun kagaya ng sinabi mo nga, anong magiging basihan mo o masasabi mo na sa sarili mo, alam mong ikaw ay talagang bahagi ka ng katawan ni Kristo o ng iglesia. Kasi yung concept na ginamit dito ay yung katawan ang katawan ay iisa. Nagkakaisa sa function, sa lahat. Hindi pwedeng tong ulo ay pag sinabi niyang doon ako sa likod titingin, ay nakatingin siya, ikaw naglalakad papunta ron. Hindi May pagkakaisa ang kamay, ang paa, ang lahat ng bahagi. Kung ikaw ay bahagi ng katawan, sasama ka sa nais ng katawan ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay sumasaliwag, kaya nga nagkakaroon ng pagdidisiplina, Pastor. Kasi kinakailangan tanggalin yung bahagi na ayaw sumunod, makibahagi doon sa takbo ng katawan na ipakita ang Kristo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kuminsan kasi nagaganap, Pastor, na yung kamay ang gusto manguna sa katawan. Gumagawa ng hindi kasangkayon sa ulo. At alam natin, ang sinasabing ulo ay si Kristo. Ang katawan ay ang iglesia, tayo ang katawan, pero ang ulo ay si Kristo. Hindi dapat na ang kamay ang siyang nangunguna. Hindi dapat ang paa ang nasusunod na kung sinong susipain. At kung minsan ipinagmamalaki pa na, ako'y nanununtok pa, ay hindi ganoon ang kaisipang tinuturo sa atin, kundi kailangang tiyakin natin tayong ay kaanib o kasama sa iglesia. At kung titingnan natin, Pastor, ay ibinigay sa atin ang buhay ng isang mananampalataya na kaanib ng iglesia. Pastor, ano naman ang pangunahing pabalita na dala nitong iglesyang ito na tinatawag nating katawan? Ayan. Paano natin makikilala ito na nga? Kasi, Pastor, sa ating panahon ay mapakaraming samahan na nagsasabing, kami ang katawan. Si Kristo ang ulo. Si Kristo ang ulo. Pero lahat naman yata ng reliyong Kristyanismo ay yan ang kanyang lang inaakin. Pero sa libong mga nakatala ngayon na samahang reliyon ng mga Kristiyano, ay paano natin malalaman ng ano bang aral talaga na dinadala ng katawang ito ni Kristo? Ayan, pansinin natin, Pastor. Si Pablo kasi ang tanging manunulat sa Bagong Tipan na gumamit nitong concept na katawan. So, 1 Corinto 12, ang talata ay 14 hanggang 26. Medyo mahaba-haba pero baybayin natin dahil mahalaga ito para sa ating mga taga-subaybay. Okay, sa unang Korinto, Kapitulo 12, 14 hanggang 26. Okay, ganito wika. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito ay hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito ay hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamoy? Datapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa isang sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat marami mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan,
Sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, iyong sangkap na may kakulangan. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iisip sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Napakaganda, Pastor, ng pinahayag dito. Hindi pwede na sa katawan ni Kristo merong nagdadalamhati, nagtatawa ang iba. O kaya ay merong gawain at yung iba'y nanonood lang. Yan, mahirap ito eh. Ang katawang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus ay ang mga lalaki at babae na tinubos ng kanyang dugo. Tayo, kayo. Hindi natin alam kung ano ang kabahabahagi ng iba. Pero kinakailangan gampanan natin yung gawain ng Panginoong iniatas sa atin sang-ayon doon sa mga talento o mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya yun yung katawan. Ang konteksto nito sa Kapitulo 12, uno ay mga kaloob sa loob ng iglesia na dapat gamitin ito. Walang pwedeng magmalaki. Tayo'y pastor, ang iba ay leader, manganganta, kung ano pa man ang pinagkaloob sa atin, gagampanan natin yung Pastor. Pastor, napakaganda ng paglalarawan ni Pablo dito sa teolohiya ng kung sino ang mga mananampalataya na inihambing sa isang katawan. Na ang katawang ito ay hindi naglalaban-laban at hindi nagpapagalingan. Ibig sabihin nito, Pastor, ay kung makita natin sa loob ng ating iglesia, ay para bagang may mga pagtatalo, may mga paglalaban-laban, ay siguro mabuting siyasatin natin sarili. Tayo ba'y nasa Panginoon pa? O ang nag-ahari sa atin ay ang kaaway na nilalabanan natin ang ating sarili rin. O ipinapahiyaban natin ang ating kapwa, mananampalataya, na ibubulgar natin ang kanilang kahihiyan o ang kanilang kamalian o ang kanilang kasalanan, ay hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Tama yun, So, Pastor. kumbaga sa ating katawan, hindi ko gagawin ang pitpitin ang isang daliri ko, sapagkat ang sabi nga ay damdam ng buong katawan. Kung ang isa'y nasasaktan ng kabuuan. So, kung ito lamang yung gagawin nating malinaw sa ating kaisipan, ang teolohiyang ito ay gagawa ng pagbabago sa ating buhay. Na sa halip na ating ilantad ang kahihiyan ng isang kapatid, ay atin silang pagtakpan. Hindi ibig sabihin kukonsintihin natin, pero hindi naman natin ipapahiya o para bagang hahangaran natin mawala na kasana sa iglesyang ito sapagkat hindi ka namin gusto. Ay hindi ganoon ang pag-iisip ng ating Panginoon. Ang pag-iisip ng Panginoon ay tayo magtulungan sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa, at sa kanilang mga bagay ay nalulugod ang ating Panginoon. Pero hindi iyon ang ginagawa ni Satanas. Ang ginagawa ni Satanas ay salakayin ang iglesia, ipahamak ang iglesia. So, paano natin ito ipapaunawa sa ating mga taga-subaybay na narito si Satanas para atakihin ang iglesia? Ayan, o Pastor, salakayin ang iglesia? Maganda yung concept na yun eh. Ang mahirap nito, dalawa eh. Kung unang-una, may sumasalakay na mga nasa labas. Mas maganda yun, napaghahandaan. Ang mahirap, yung nasa loob, siya rin yung sasalakay. Yun ang yung kasama natin sa loob ng iglesia, ay yun ang gagamitin ng kaaway. Siya yung maninira sa atin, siya yung mag-broadcast ng ating mga kahinaan, ay mahirap yun. Siya yung may programa tayo, siya yung laging sumasalungat na hindi pwedeng gawin yan. Laging negatibo pagka may programa. Dating alam ko na yan. Pagka may mga nagsesermon, ay alam ko na yung mga ganyan. At nai-impluwensya ng karamihan. At marahil ting mita tayo sa harapan ay ang kanya sinasabi, alam ko na yan. Hindi naman totoo yan. Yung maparaman, lagi na lang salungat. Ay siguro mga kaibigan ay siyasatin natin sarili. At marahil kinakailangan panalangin natin kung tayo nandun sa kalagayang para baga natutuwa tayo, nagdiriwang tayo, pagka yung ating mukhang katunggali sa katungkulan ay pinagpapalay, nalulungkot tayo, siyasatin natin ating mga sarili. Tayo ba'y nasa Panginoon pa? At marahil ay kinakailangan natin na lalong malalim na pakikipagbuno sa panalangin kung makita natin ang ating mga sarili ay para bagang natutuwa sa kapahamakan ng sino man. So, Pastor, anong nilalaman ng kagayahan ng Diyos at paano tayo ipinagsasanggalang nito sa kaaway? Yan, sa Efeso Kapitulo 6, Pastor. Pansin natin, kanina ginamit natin yung talatang 11, pero ngayon, tunghayan natin yung kabuuan ng pahayag ni Pablo, 11 hanggang 17. Okay, ganito ang wika. Sais. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo.
sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayan, Pastor, narito binaybay ni Pablo at binigyan niya ng equivalent yung armor na isinusuot ng isang sundalong Romano doon sa isang Kristiyano na ano yung mga dapat niyang isakbat. So, papansinin natin, Pastor, na doon sa iyong katanungang tinanong, paano tayo poprotektahan ito? Yung armor na yon ay hindi tatama ang mga ihahagis o mga gagamitin ng mga kaaway ng mga palaso o mga bato na tatama sa ating panira at pamatay kung meron tayo noon. Mga sanggalang. Sanggalang. Bakit? Ito yung magproprotekta sa atin. So yung salita ng Diyos, yung panalangin, yung kaligtasang na kay Kristo Jesus, ito yung mga pangahawakan natin na magtutumibay tayo na hindi tayo magagapi ng kaaway. Okay, Pastor, dito ba napansin natin kung ating babasahin mabuti, hindi lang defensive ang ating strategy rito na ibinigay ng Panginoon na tayo maingatan tayo sa pamamagitan ng mga pananggalang. Pero ang sabi rito ay binigyan din tayo ng sandata, ng yung sword ba, para gamitin natin. Ibig sabihin ay hindi lang tayo basta na iniingatan lamang sa gawa, kundi tayo ay may mga pag-atake rin ginagawa upang kumagkagayon, mapigilan yung mga pagsalaki sa atin. Yung salita ng Diyos. At so mapagtatagumpayan natin ang tukso ng kaaway, kagaya ni Jesus nung siya'y tuksohin, ang ginamit niya ay salita ang ng salita Diyos. ng Diyos. At ito mga kapatid, mga kaibigan, ay napakagandang hamon sa atin lahat. Nagagamit po ba natin ang ating sandata sa pamamagitan ng pagpapasulong ng kaharian, at ito ay yung kanyang banal na salita na atin marahil ay napakagandang siyang ipinopost natin sa ating Facebook. Napakaganda na sa pamamagitan ng ating mga text na ginagawa ay ibinabahagi natin ang salita ng Diyos na alam natin sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan ay una at higit sa lahat tayo ay napapalakas sa pananampalataya, at yung atin namang mga pinapadalan ay napapalalanan din na may Diyos at may pakikipunyagi na nagaganap. Itong malaking tunggalian na piliin natin tayo maging bahagi ng kaharian natin, Panginoon, kaysa tayo maging bahagi ng gawa ng mga kaaway na sinasalakay ang iglesia. Tama yung Pastor. Kaya nga dapat nating pansinin na sa araw-araw, hindi po pwede na tayo ay naka-armor sa ibang araw, sa iba naman ay hindi. Hindi pwede na binibitiwan natin yung salita ng Diyos pagka gusto natin lamang o meron lang season na dapat nating gamitin ang salita ng Diyos. Hindi eh. Ang isang sundalong nakikipaglaban, dapat hawak-hawak niya ito sa bawat sandali ng kanyang pakikipagpunyagi sa kaaway. Pastor, ano naman ang gamit ng pagpapasakop sa paggamit ng baluti sa pagtatagumpay? Ayan. Pastor, hindi tayo pwedeng magtagumpay sa kikipaglaban kung hindi tayo tunay na nagpasakop sa Panginoon. Sapagkat yung mga baluting yun na ipinagkakaloob niya ay available sa taong nagpasakop at tinanggap si Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas. Doon natin tinatanggap yon, Pastor. Pag tinanggap si Jesus ng lubusan, sinuko natin ang ating mga buhay, automatic ibibigay ito ng Panginoon sa atin at magkakaroon tayo ng katiyakang lalaban tayo sa panig ng katwiran. Ibig sabihin, yung mga baluti na yon, yung mga kagayakan ngayon ng isang kawal na handa sa digmaan, hindi natin pwedeng isuot kung walang Kristo sa ating buhay. Ibig sabihin, mapapasa akin lamang yon kung tatanggapin ko si Kristo. Tama yon, Pastor. Kasi may mga iba na nagpipilit na matutong manalangin, napipilit na mag-aral ng Biblia, pero kung wala si Kristo, walang kabuluhan yon, Pastor. Dapat
kilala natin siya, siya ang tagapagligtas natin, at siya ang Panginoon na dapat nating sundin sa araw-araw. So maaari ko ba sabihin na ang mga kagaya kang iyon na isang sundalo, na isang kawal na sabi natin isang datahan, ay mapapasa akin lang kung si Kristo ang maglalagay nito sa akin? Tama yun, Pastor. Sa ganong kaparaanan ay hindi naman ikakabit sa akin ng Panginoon yun kung hindi ako nakahandang tanggapin yun. So nandoon yung aking kahandaan na tanggapin ng mga yon, pero si Kristo ang magbibihis doon sa akin. At kapag ito'y akin na isuot na, ay di ako nga ngayon ay sinasabi na magiging handa sa pagdepensa ng aking pananampalataya, ng aking pagiging isang tunay na Kristiyano, at kalaki pa nun ay maaari rin akong gumawa ng opensiba sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Tama yun, Pastor. So, ang kabuuan nito ay ang Kristo ang siyang total na nagbigay sa atin na magtagumpay. Kaya nga binigyan na tayo ng mga kasasag na yun. Ang gusto niya, nagtatagumpay tayo sa araw-araw nating mga buhay. Kaya totoo yung Pastor, yung sinasabi na ang pagtatagumpay ay sa Diyos. Sapagkat, at wala tayong pwede pagmalaki. Kasi kung tayo hiwalay kay Kristo, ay di wala rin tayo. Wala. So hindi natin pwede sabihin, kaya ako nagtagumpay kasi pinagsikapan ko yan. Maganda yung meron tayong bahaging ginampanan na tayo nagpasakop, na pinili natin, ang tayo ay kumampi sa Panginoon, ang Diyos ang magbibigay naman sa atin ng pagtatagumpay. Kaya napakahalaga mga kaibigan na palagi po tayo maging mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At ating kilalanin ang kaligtasan ay hindi sa sariling galing, kundi sa biyaya ng Panginoon. Ang pagtatagumpay ay ganun din. Ang katuwiran at kabanalan ay ganun din. Hindi po natin kaya itong likhain sa ating mga sarili. Ito po sa pamamagitan lamang ni Kristo na nananahan sa atin at gumagawa upang tayo ay maaring ganap sa kanyang banal na harapan. Pastor, sa ating pag-aralay, bakit ka tinawag ang kamatayan na huling kaaway? Ayan. Sa pakikipagdigma, Pastor, ang kamatayan ay kung minsan nagdadala ng pagkatalo. Di ba? Kaya pag natalo na, ay di patay na. Now, sa 1 Corinto Kapitulo 15, Pastor, si Pablo ay nagbigay dito ng kanyang pagkaunawa tungkol sa kamatayan na naging kabayaran ng kasalanan. 1 Corinto 15, ang talata ay 51 hanggang 55. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Yan, Pastor, ang tanong ay bakit tinawag na ang kamatayan ang huling kaaway? Kasi ito yung huli ring magwawakas. Ang kamatayan ay mabubulid kasama noong mga di maliligtas sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, ang kamatayan ay mayroong kamatayan. Yan, mamamatay ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pero ang masaklap nito, Pastor, ayaw ng Diyos na sana makasama yung mga tao. Ang gusto niya sana, yung kamatayang sumpalang, yung magwawakas. Pero hindi dahil ayaw na niyang dalayuan ang kasalanan, kaya mapapasama sa dagat-dagatang apoy. Ito yung wakas ng kamatayan na dadalahin ng Diyos sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Pastor, magkakaroon ng tinatawag nating impyerno na kung saan ang kasalanan ay bibigyan ng kawakasan. Pero ang kasalanan iyon, kung makita sa atin o nasumpungan sa ating puso, ay di makakasama tayo sa mga susunugin ng Panginoon sa pamamagitan ng impyerno. Yun yung ikalawang kamatayan. At ang sabi ng banal na kasulatan ay wala siyang kaluguran doon. Hindi natutuwa mga kaibigan ng ating Panginoon na makita tayo sa ating kamatayang magbabayad ng ating mga kasalanan. Walang kaluguran ng Panginoon na makita tayo na tayo ay magdusa sapagkat binayaran na ng Panginoon ang kamatayan. Tinubos na niya ang tao sa kamatayan, pero kung ang tao ay patuloy na tatanggi at patuloy na kumakampi sa kaaway, ay di walang magagawa ang Diyos kundi ang tayo ngay mapahamak. Sa ating pag-aral, Pastor, ay ano naman ang bunga ng pagtanggi dito sa muling pagkabuhay? Okay. Kung merong huling kamatayan, pero meron din binabanggit ditong muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Ano magaganap pagka patuloy na tatanggihan ng tao ang muling pagkabuhay? Dito rin sa 1 Corinto 15, Pastor, ang talata ay 19 hanggang 26.
Unang Korinto, Kapitulo 15, 19 hanggang 26. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sapagat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian ng Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ayan. Pastor, narito, dahil lilipulin ang kamatayan, yung huling kaaway, Pastor, yung mga nagtiwala sa Panginoon, bubuhaying muli at sila ay sasalubong sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. So, Pastor, napakaganda ang kaisipan na dinadala ni Pablo para sa atin dito na magwawakas ang kamatayan, subalit yung mga namatay na may pag-asa dahil kay Kristo, sila yung mga babangon at magkakaroon ng karanasan ng muling pagkabuhay. So, Pastor, sa kabuuan ng ating pag-aaral tungkol sa mga aral na dinala ni San Pablo, tungkol sa issue ng rebellion, ay anong iyong nakitang pamanik na napakabuting ipaunawa nating mabuti sa ating mga taga-subaybay? Pastor, napakaganda na ating matunghayan na sa aral ni Pablo ay kanyang tinanggap ang aral ng Biblia na ang tao ay nagkasala. At pagkatapos na ang tao ay magkasala, inimplement ng Diyos yung plano ng kaligtasan at yun ay ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao at bayaran ng kasalanan sa magitan ng kanyang pagkabayubay doon sa krus. Oo. Nang mamatay ang Kristo, binayaran niya ang kamatayan ng lahat. Pero hindi ibig sabihin na ang lahat ay hindi automatic maliligtas. Kasi Pastor, mahalaga linawin natin kasi may nagsasabi na, kita mo na, binayaran na niya tapos na, wala na akong kailangan gawin. Ayan. At yun din napakalinaw na may mga ganong nagbibigay ng turo. Iniligtas ka na, wala ka nang gagawin. Ayan. Bayad ka na, wala ka na rin gagawin. Hindi po pwede sapagkat kung wala kang pananampalataya, Pastor, doon sa kanyang kamatayan, ay hindi pwedeng i-apply sa atin, sa mga makasalanan, yung sakripisyo na kanyang ginawa para sa lahat. Okay, ibig sabihin ay para to put into effect, yung kaligtasang ginawa niya o yung pagtubos niyang ginawa, kailangan ito yung tanggapin. Nariyan ang regalo, pero hanggat hindi mo tinatanggap, hindi pa sa'yo. Now, paano mapasa iyan? Ay di, tanggapin natin. Hindi mo naman tatanggapin niya kung hindi mo kinikilalang ikaw ay napapahamak. Kasi napakahalagang maunawaan mo na tayo nagkasala. Kung ayaw mo kilalanin nagkasala ka, bakit hindi mo kakailanganin ng kaligtasan? Kasi wala ka naman pag-amin, ikaw ay nagkasala. So napakahalagang kilalanin natin tayo may pangangailangan na tayo nagkasala at kilalanin natin ang alok na kaligtasan ng Panginoon at sa ganitong mga bagay ay tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. So mga minamahal mga kaibigan, bagamat dumating ang kamatayan, subalit nais ipaalam sa atin ng Panginoon, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa atin. Bagamat nakapasok ang kamatayan, pero inialok ng Panginoon ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung tayo lamang po'y patuloy na mga hawak kay Kristo, ano man ang ating daanan sa lubang ito, dumaan naman tayo sa mga tinatawag nating kabiguan o tayo nagkasala. Pero kung tayo po'y lalapit lamang kay Kristo, may pag-asa, habang may buhay, tayo manampalataya si Kristo ang ating tagapagligtas at tayo pagmamanahin niya ng buhay na walang hanggan. Tayo po dumako na sa ating panalangin. Dakila at banal po namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po na inyong ipinaunawa sa amin ang kahindik-hindik na kalagayan ng inyong iglesyang nadaig ng kaaway, ginugupo ng kaaway, hinahangad ng kaaway ang aming kapahamakan. Siya'y palaging nariyan upang kumagkagayon, wasakin ang iglesia, ipahama kami. Subalit nagpupuri kami, O Diyos, sapagkat kayo naman po'y nariyan. Sa kabila na kami bumagsak sa kasalanan, kayo naman po'y naghanda rin ng pagtubos sa bawat isa amin upang kumagkagayon ang sino man ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. O banal na Diyos,
Muli po kami namamanik sa inyo. Sa mga sandaling ito, tangi po niyong hipuin ang puso ng aming po mga taga-subaybay. Patungan ng inyong makapangyarihang kamay. Himukin ng inyong banal na espiritu. Ialay na namin ng lubos ang aming mga buhay sa inyo, sapagkat ginawa niyo ang lahat para sa amin. Hinangad niyo ang aming ikabubuti at buhay na walang hanggan. Hinangad niyo na makasama kayo sa walang hanggan. Narito kami, Panginoon, tumutugon. Kinikilala ang aming Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas at Panginoon na siya po maghari sa aming mga buhay. Papangyarihin po ninyo, O Diyos, ang inyong kalooban sa bawat isa amin. At taglayin namin, O Diyos, ang pag-asa ng buhay na wala hanggan, ng isang karansang makakasama kayo magpakailan-kailanman. Salamat po dakilang Diyos sa pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyayang nagliligtas, sa inyong biyayang nagbibigay ng pagtatagumpay sa bawat isa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli mga minamahal mga kaibigan, maraming salamat po na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay naakay po tayo, na lalo po tayo maging malapit sa ating Panginoon at patuloy na kilalanin siya ang ating tagapagligtas, siya ang Panginoon ng ating mga buhay at siya ang magbibigay sa atin ng marami pang mga pagtatagumpay at ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, pagpalain kayo lahat ng ating mahal na Diyos.